Oras sa Father Jerry Orbos, 8:14. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas, good morning Malacanang. Ay Apo Presidente na imbang gabigat Apo. Apo Little President Lucas Bersamin. Abay Mr. Presidente, 5 days na lamang po matatapos na po ang first quarter ng taon. Abay kumusta po ang performance ng ating mga cabinet secretaries, Mr. President, ha? Abay, tama na yung sectoral meeting, Mr. President, ha? Kailangan yata full cabinet meeting at pag-reportin natin ang mga cabinet secretary kung ano bang ginawa nila sa first quarter, di ba? Apo Professor Lucas Bersamin, ha? Ayan, one by one. Report to the class. Ayan, mag-report kung para malaman kung ano ba ang kanilang ginawa. Nagtrabaho ba sila? Ayan, kakaang-kaang ba sila? Ha? Katulad kahapon ipinatawag yata ng Pangulong Marcos ang mga nasa housing. Mukhang yung 1 million housing sa isang taon wala, mukhang bola-bola yata. Secretary Jerry Acosar, anyari, asa yung pabahay natin? Ha? Eto pa, yung Department of Energy, ayan, abay pag-reportin, ano na ang ginawa sa ating energy? Ayan, kuryente. Abay yung mga kooperatibo na lamang sa probinsya ay kumukutitap, ha? Ayan, Marinduque, Masbate, Mindoro, Leyte, Albay, at marami pang lugar, mahabigan, ha? Abay, anong ginagawa ng mga taga-Department of Energy? Yung oil price increase. Asan pa? Ay, naku, Mr. President, Apo, anyamutin. Yung Kadiwa Centers natin, Mr. President, anyari na sa Kadiwa Centers natin, nakababain, ha? Asa na po yung mga nabibili natin mga murang bilihin dyan, bagsakan mo nga ng murang bigas sa Apo Administrator Eddie Guillen, ha? Kailangan namin yung 29 pesos per kilo na bigas, yung bagong ani, ha? Kakalungkot naman mga misis. Ang sariwang galunggong daw ngayon, 400 pesos per kilo, birthday girl, ha? Mayora Giselle Ricafort. Walang hiya naman. Eto pa, naku. Apo manibunuan ang Public Works, Apo, ha? Abay ngayong tag-araw, samantalahin po natin na gumawa ng mga flood control project. May allergy pala tayo sa flood control, ha? Abay ngayong tag-araw, ayusin natin ang mga public works. Ayan, abay kung andyan ang tag-ulan, saka tayo magkukumahog. Ano pa, ha? Ay, Mr. President, isa pa. Ito pa po, mahabigan ang Department of Health. Ilang kababayan natin, mahabigan, ang namamatay araw-araw sa mga government hospitals, ha? Abay, ano na ang ginagawa na ating taga-DOH? Secretary Ted Herbosa, ha? Yusek Molly Chong, ha? Yusek Agabaw Kuyang, ay Bagaw, ay Agabaw pala. Tinamaan ng magaling, ha? Ayan, yung official na biyahe ng biyahe dyan, once, twice a month, ha? Abay, mag-ikot muna kasi inyong, mga nasasakupan dyan, mga ospital, government hospitals. Ay, nako, kawawa ang ating mga pasyente. Damdaming Bayan.
Ano pang issue natin? Abay, naku ha, itong si Gerald Bato de la Rosa ha? Abay, totoo bang tinanggalan siya ng security? Abay, ang sabi ng PNP, tama ba? Fake news daw yan ha? Malaman nga natin kay Raymond mamaya. Kausap na rin si Senator Bato kahapon ha? Siya kaya ay tinanggalan nga ba ng security? Di ko mga nalaman ng security sa Tamaraw. Ayan. Tamaraw Security Agency. That's life. That's life. That's what all the people say. Ano pa mainit na issue natin? You're riding hot. Uy, ha? Yung Down in May. But I know yung tumatakbong mayor na Alice Go sa Southern Tagalog, ha? back on top. Mamaya itutuloy natin yan. At makahingi rin tayo ng update mamaya. Andyan na ba si Secretary Bebo Tabelio, ha? Kumusta kayo na ang birthday boy? Ayan, ang magbe-birthday sa Biyernes, Pangulong Digong Duterte. Abay, hahabol daw doon ang kanyang common law wife, Hanilet at Kitty, para mag-birthday doon sa The Hague, the Netherlands. Paano si Madam Elizabeth kaya? Di kayo pumunta. Uy, eto, ang lupit naman ito mga kuya. Ha? Good morning sa mga taga-Campo Aguinaldo. Tinamaan naman ng magaling. Abay, isa pong General Maabig. Yan na nga bang sinasabi natin ha? Abay, pagka hindi kayang dalhin ang pag-iinom, ayan, iwasan yan, di ba? Mayor Masorcipol Roland Paulino, ha? Kasi pagka yung iba po dyan mahabigan na mga kapatid natin medyo tinatago, may mga tinatagong ano ba, ha? Ano bang explanation doon? Huwag masyadong magiinom kasi pagka umiinom po mahabigan, makikinig kayo sa payo ng Emperador Brandy, ha? Ayan, drink responsibly, ha? Abay, nung malasing ang isang general po mahabigan, tinamaan naman ng magaling. Pinagdiskitahan ang dalawang gwapong junior officer. Halang ano ha? Abay, ang ginawa po mabigan ni General dun sa dalawang junior officers, ha? Abay, talaga namang hindi napigilan ang pagnanasa. Ayan, kinantahan wireless microphone ang dalawang junior officers. Daming bayan. Babalikan natin yan, ha? Panghimagas natin yan. Ito muna, latest mula sa Malacanang, ang Pangulong Marcos, positibo sa mas malakas na relasyon ng Pilipinas sa mga bansang Ukraine, Colombia at Cambodia, ha? Bakit Colombia puro drugs doon, ha? Cambodia puro pogo dyan, ha? Ayan, Ukraine. Anyway, alamin nga natin kung ano ang naku, baka magalit si Comrade Vladimir Putin sa atin, ha? Marami pa namang Russians na andi dito ngayon, ha? Kumakampi tayo sa Ukraine. Di ba dapat Apo Secretary Manalo ng Foreign Affairs? Di ba dapat neutral tayo rito, ha? Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Giniit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng Pilipinas sa mga pagsisikap na makamit ang makatarungan ang matagalang kapayapaan sa Ukraine. Sinabi ito ng Pangulo nang tanggapin ang credentials ni Yulia Fediv, ang bagong ambassador ng Ukraine sa Pilipinas. Nagpahayag naman ng kahandaan si Fediv na tumulong sa pagsusulong ng bilateral relations para sa kapayapaan, kaunlaran at paggalang sa mga hangganan. Sa hiwalay na seremonya, nangako naman si Sin Sarim, bagong ambassador ng Cambodia sa Pilipinas, na lalo pang palalakasin ang ugnayan ng dalawang bansa para sa pakinabang ng mga Pilipino at Cambodians. Samantala, naniniwala si Pangulong Marcos na marami pang sektor ang pwedeng i-explore ng Pilipinas at Colombia para mas mapalalim ang relasyon ng dalawang bansa. Sa pagharap sa Pangulo, sinabi ni Colombian Ambassador Edgar Rodrigo Rojas Garavito na hangad ng Colombia ang walang hanggang kapayapaan at pag-unlad ng Pilipinas. Lakay? Anong pangalan ng ambassador ng Colombia, Miss Let?
Colombia Lakay ay Edgar Rodrigo Rojas Garavito. Kala ko Rodrigo Duterte na Garabito, Rodrigo Garabito. Yung sa Ukraine, anong pangalan ng ambassador nila? Sa Ukraine Lakay ay babae si Yulia Fediv. Talaga. Dahil mga sabi ni Miss Karen Oyong, ha? Ayan na. Marami daw ambassadors ngayon ng mga kababaihan. Ayan na. Women power. Ayan. Lakay. Tama yan, Lakay. At ngayong anong araw na ba ngayon? Miyerkules. Abay, Miyerkules. Anong araw ng Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Pangungunahan niya, Lakay, ang National Innovation Council meeting sa Malacanang. Abangan natin kung ano itong National Innovation Council. Ano ba Innovation Council na yun? Ngayon ko lang narinig yung innovation na yan, ha? Mayroon kasi Lakay, mayroong policy advisory body na nagsusulong ng mga National Innovation Development. Alam ko, pinangungunahan rin ito ng NEDA. Okay, sige, abangan natin. Kailan na ang full cabinet meeting, Miss Let na? Dapat mag-report Wala pa. Apo Lucas. Wala pa, Lakay. Apo Lucas, di ka kasjay na po. Pagka nung nagtuturo ka, di ba, para malaman mo kung nag-aaral mga estudyante mo, recitation, mag-report. Dapat ganyan din ang gawin ng presidente. Ayan, para hayaan mo na mapahiya yung mga hindi nagtatrabaho. Ha? Palitan na ang mga yan. Ay, nako. Patapos na ang yung term, Apo Presidente, awan mo't apo. Awan pa'y masyadong ramdam. Ayan. Anyway, sige, abangan natin yan, Miss Let. Lakay. Good morning, balik sa Lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Damdamin Bayan. Kasadong pagdalo naman ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. Si Manong Pedro. Patunay na matibay ang alyansa ng Amerika at Pilipinas ayon sa AFP. Sino may sabi niya na si birthday boy, Gerald Browner o si Apo Gibo Chodoro? Arrest number 52. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, patunay ng ironclad o matibay na alyansa ang nakaumang na pagbisita ni United States Defense Secretary Pete Hegseth dito sa Pilipinas ngayong linggong ito. Para sa Armed Forces of the Philippines, oportunidad din ito para mas mapalawak pa ang kooperasyon ng alyansa sa Indo-Pacific region gaya ng taunang balikatan exercises na magsisimula na sa susunod na buwan. Ginawa ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ang pahayag sa Camp Aguinaldo ilang araw bago nakatakdang pagbisita rito ni Hegseth kay Defense Secretary Gilbert Chodoro. Pakinggan natin si Colonel Padilla. We look at this as an opportunity, itong balikatan exercises, which is going to be one of the biggest again, to have more activities and more exercises on live fire exercises and different activities as well. Kasadong magpulong si Hegseth at Chodoro sa AFP headquarters sa araw ng Biyernes, Marso 28. Ito ang unang beses na magkikita ang dalawang defense chief na nauna nang nagkausap sa telepono mula nang maupo ang bagong Trump administration sa Amerika. Mangyayari itong official visit ni Hegseth ilang linggo makaraang bawi ng Washington ang military aid freeze dito sa kalyadong bansa. Ito si Edniel Barrosa. Lakay. Pagdating ba nitong si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth, may pasalubong bang Typhoon missile yan? Malalaman natin yan, Lakay. Kahapon doon sa report natin sa iyo ay nag-react na yung AFP doon sa ugong na ikinakasa na yung second Typhoon MRC missile battery dito sa Pacific region. Bagamat wala pang dinabanggit, Lakay, na Pacific area kung dito talaga sa Pilipinas. Ang sabi ng AFP, the more the merrier. Malalaman natin yan kapag dumating dito si Secretary Hegseth. Okay, maraming salamat, Edniel Parosa. Bakit siya, Lakay? Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa mula naman sa Campo Aguinaldo. At sandali lamang, ha? Wala pa ba si Secretary Bebot, ha? Kumusta ang kanyang pagdalaw kay dating Pangulong Digong sa kanyang kulungan sa The Hague, the Netherlands. Ayan, pwede bang magparty sa loob? Ayan. Pwede bang magdala ng cake o kaya durian dun sa The Hague, the Netherlands? Palagi ko yan ang namimiss ng dating Pangulong Digong.
At sandali lamang, nasan andyan na ba si General Gina Fajardo? Ano ba talaga kuya, General Marbil? Abay, tinanggalan nyo nga ba ng security si Senator Bato de la Rosa? O hindi? Ayan, totoo ba ito o fake news? Samahan natin si General Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato, itaga mo sa Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Itaga niyo sa Bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni Bato. Yes, sir! Sagot kita, itaga mo sa Bato. General Bato de la Rosa, numero 24 sa balota. Para senador, iboto. Paid for by Friends of Bato de la Rosa. Teka muna, bayad na ba ito? Baka mamaya parang Jomay, ha? Ayan, tago ng tago si General Bato de la Rosa, baka hindi pa bayad tong kanyang political jingle dito sa atin. Bayad na? Bayad na ba yan? Last 2022 elections to para political jingle yan. Nakala ko naman bago yan. Damdamin Bayan. Balikan natin lang pang mga reports. Mamaya sa ating Bakit Ikaw? Abay, dapat marinig natin dahil itong kanyang pinanggalingang departamento, ang daming kontrobersya, ha? Ang daming mga issue, ha? Dito sa ating Bakit Ikaw? The job interview. Oras, Chief Justice Alex, sino ba nandyan, ha? Sige, magpaikot muna tayo, ha? So this is Christmas. Narito muna ang ikot lakas tama promo. Abay, nasaan naman? Nasa Chinatown, nasa Binondo, Manila. Aris number 6, Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Iikot ang mata mo kapag nanalo ka sa aming instant papremyo, cash, groceries at DZRH merchandises. Abangan ang DZRH roving team sa transport terminal sa kayan sa inyong mga lugar dahil mag-iikot na ang DZRH. Ikot lakas tama, may premyo ka. Magpaikot ng aming ruleta at lakas tama ang makukuha mo mga papremyo. Nasaan ka ba, Sherwin? Nandiyan ka ba sa terminal ng Padjak, tricycle, Toda o jeepney, ha? Aris number 6, Ninong Sherwin, please come in. Lakay, dito tayo sa may sakayan ng biyaheng Divisoria, Baclaran. Dito yan sa may harap ng San Lorenzo Ruiz Plaza dito sa Binondo, Maynila. At lakay, may literal na muntik umikot ang mata. Hala? Dahil muntik magsuntukan. Alam, bakit? Magpapaikot. Bakit naman? Sa cup noodle. Sa grocery. Nag-away to magkumpare. Magkumpare? Magpaikot. Lakay. Kasi kumpare niya nanalo. Yung isa na bokya. Sabi ko, sige, umilit ka na lang ng paikot ng ruleta. Magpaikot siya. Ayun, nanalo din ang grocery. So, yung agawan doon sa cup noodle sa unang nanalo, muntik na nga magkapang-abot. Buti lang, papasalamat tayo. May police dito, taga Manila Police District, tumambay din doon sa ating pagpaparuleta. Sila nga umawat doon sa muntikang sapakan ng mga magkumpare. Bigyan mo na ng emperador yan, daan na sa inuman yan para magkasundo sila. Saktong-sakto yung isa sa kasama nila ay nanalo ng MP, kaya mukhang may tagay na. Chill na lang. Oo, magkakain na to. Dahil nga sa napakarami na mga members ng may mga Metro Aid lakay na pumila kanina. May mga mga nag-aabang ng jeep, may mga nag-aabang na papasok ng Baclaran. Ito nga sa may harap ng San Lorenzo Ruiz Plaza dito sa may Binondo na ating napamigyan ng ating mga papremyo. May grocery, bigas, cash at syempre ang paborito nating vitamin E pag umaga, pinamigay din natin lakay isang kahong vitamin E sa ating mga kababayan dito yan sa Binondo. Ito yung ilan sa mga nanalo at mga nais magpasalamat sa DZRH sa kanilang panalunan sa ating Ikot Lakas Tama promo sa Binondo. Salamat sa CRH! Maraming salamat sa CRH!
mali yung video, yung nagpapasalamat. Tatabunan yung audio lang. Oo nga, anyway. Sa patugtog natin. Ilan yung... itong pagpapasalamat sa ating mga kababayan. At yung ilan, talaga na mapapasok pa lamang, Lakay. Buena mano na may bit-bit na regalo kagad, bigas, grocery na dadalhin nila sa kanilang mga trabaho para maging stock na rin nila sa kanilang opisina. Kaya sa mga nais manalo ng syempre, iba't ibang mga papremyo, grocery, bigas, at syempre cash. Dito lamang yan sa Ikot Lakas Tama promo. Aris number 6, Sherwin Battle Faro Diesel H, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Ninong Sherwin Alfaro. Ayan, grabe ha. Ayan, abay pinipilahan nating Diesel H Ikot Swerte sa Ruleta. Ano ba title talaga? That's life. That's life. Ayan, talagang ganyan ang buhay. Minsan ay nasa ibabaw, minsan ay nasa ilalim. Minsan ay gulong ay nasa bubungan. Pero happy birthday muna kay birthday girl, Dr. Jenny Mendoza ng Talisay, Batangas. Mayor, happy birthday. Ayan, at kay Con Alonso, Janet Mendoza, Wawi Makatangay at Juanita Kakanin. Uy, maraming salamat sa Kakanin. At happy birthday din kay Giselle Ricafort, belated. At happy birthday din kay Maria Waywaya Makalma. Mula kay Carl Paeng Mika N. Putin. At happy birthday din in advance kay dating Pangulong Digong Duterte, ha? Abay, 80 years old na pala siya, ha? Yan. At congratulations kay Judge Rosel Ana Katipay David. Wow! Bagong appointee, ha? Yan. Judge ng Metropolitan Trial Court, Branch 14 sa Manila. Ba, tuwan-tuwa pagbati mula kay Paring Boy Katipay. Daming bayan. Oras CJ Alex Jesmundo, ganap ng alas 8:36. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less Bayan. Oras, Sister L. It's 8:47 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood. Magandang umaga Pilipinas. Diyos marahay na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol region. Ba, panay ang tawaran niya ng bisita natin ngayon. Ha? Ayan, marami kayong mga off the air na pinag-uusapan dyan. Na-amaze kasi ako Lakay. Sa tagal niyang public servant. Ayan, kaya dapat manatiling public servant. At dito natin malalaman ang iba pa niyang planong gawin dito sa ating Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Actually, hindi na bago sa ating mga kababayan, ating bisita ngayon na Sister L. Yes, Lakay. Dahil ito ay isa sa mga sikat na opisyal ng Department of Health. At take it away, Sister L. Suking-suki natin to dito, Lakay. Lagi natin itong nakakapanayam nung siya ay nasa Department of Health. Ang ating mga kasama, Lakay, siya ay retired Undersecretary ng Department of Health. Ha? Retired na ba siya? Bata-bata pa nito Siya ay Director 4 ng Bureau of Local Health Systems Development ng DOH at nakilala bilang Dancing ASEC. At siya Lakay, Assistant Secretary of Health mula 2011 hanggang 2014. Naging spokesperson din siya ng Department of Health, Lakay. Medyo mahaba-haba, Lakay, ang kanyang credential, pero ito siya din ay naging presidente ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Ang ating makakasama ngayon, Lakay, ang former Undersecretary ng Department of Health, si Dr. Enrique Eric Tayag, ang ikalawang nominee ng HIL-PH Party List. Dr. Eric Tayag, Yusek Sir, maganda umaga po. Mabuhay po kayo, magandang umaga, Lakay at Sister L. Long time no see. Ayan. Natuwan-tuwa sa pangalan mo, Sister L. Akala daw niya madre ka.
Kasi sabi ko, marami nabibiktima. Ayan, anyway, Dr. Eric Tayag, sir, ayan, kumusta pa kayo, ha? Nag-retire na pala kayo sa Department of Health. Nag-retire na po ako ng 1 taon. 35 years po ang naging panungkulan ko sa pamalaan, 7 Pangulo ng ating Republika, at 18 kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan. O kanina nga, nang kinikwento ko yan si Sister El, napatawa talaga. Bakit po? Bakit napatawa? Oo, kasi ang dating sa akin parang, nako, ang bisita natin, Jurassic. Hindi naman, Dok. Nakakatuwa lang kasi di ba, Lakay, para magsilbi ka ng ganong katagal. Ibig sabihin, maganda ang serbisyo. Ilang presidente ang pinagsilbihan nyo, Secretary 7 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Di ba, Lakay? 7 presidente? Nag-umpisa po ako kay... Paano pa ni Aguinaldo? Hindi naman po. Kay Corazon Aquino po. Nung nanunungkulan po, ang kalihim natin noon ay ang kilala pong naging namuno sa Generics Act. Si Secretary Alran Bengson. Bengson. Oo nga, Alran At ang huling na paglingkuran ko po ay ang kasalukuyan nating Pangulo. Ang Pangulong Marcos. So dahil last year lamang po ay pala nag-retire, Ayan. At ngayon nga binubuksan ko ang bagong kabanata, kung kabanatang maitatawag, itong pagiging second nominee ko sa Health Alliance PH o HEAL PH number 152 sa Balota. Ayan, nagpaalam na ako. Nako, pang 20 pages na yata yan, Dok. Sa likod lang yun, Laka. Kasi 156 ho kami. Ganun ba? Opo. At kami naman, naintindihan namin yung mga panukala na maraming party list. Pero sa amin, ang aming binibigyan pong halaga ay ang kalusugan nating lahat. Ayan. At yan nga ang tanong ko sa Dr. Eric Tayag, sir. Ayan, nag-retire na kayo sa Department of Health. Ayaw niyo pang magpahinga? Gusto niyo pang magtrabaho? Anong gusto niyong patunayan? So ano pa ang gusto niyong mangyari kung kayo po ay mahalal? Bilang kinatawan po ng HEAL PH sa party list, Dr. Eric Tayag, sir. Araw-araw pa rin may hinagpi sa maraming pamilya, lalo na kung sila'y namamatayan. Ay, opo. Hinagpi sapagkat kulang ang kanilang maaring maitusto sa malaking bayarin sa mga ospital. At yung mga kababayan natin na hindi na natin nalalaman na walang access o hindi makapunta sa isang ospital o maging health center para mabigyang lunas ang simple nilang nararamdaman. O kaya naman, na problema, pag bumili nga akong gamot sa butika, alam mo, Kalakay, Sister El, maawa ka, imbis na 30 ang dapat bilhin na tableta, ay sasabihin na lang doon sa pharmacist na bigyan mo muna ako ng 4 sapagkat doon lamang kasya yung aking pera. Dahil yan ay patuloy, hangarin po ako personally at saka ng aming party list na mabago naman ang antas ng kalusugan po natin. At yan ay sa mamagitan ng mga ipapanukala naming batas o pagsilip muli sa mga batas na meron tayo, baka may kailangan baguhin katulad ng Universal Healthcare Act na siyang inaasahan ng bawat isa sa atin na magtatawid sa atin sa isang dekalidad na serbisyong medikal o pangkalusugan na makikinabang po lahat. Hindi lamang po yung mga health providers, yung mga doktor, nurse, lahat po tayo na umaasam na darating yung araw ay hindi na tayo mapeperwisyo sa malaking halaga na maaari nating gugulin. Kaya nga, pag tinignan nyo po yung aming Facebook, social media, Kalakay, Sister El, sinusulong namin ang isang health card para sa lahat. Ngayon, marami ang nagtataka sapagkat, pambubudol lang yung ginagawa po ninyo. Puro pangako dahil ngayon ay politiko ka na. Bagamat nagsiservisyo pa rin tayo sa publiko. At bagong kabanata nga to sa akin po at sa amin po sa HEAL PH Party List. Sapagkat itong health card po ay hindi mo naman po papalitan yung PhilHealth card, yung HMO card po ninyo, yung senior citizen po ninyo. Bagkos, ito magiging sagot para
mararating natin ang isang kinabukasan na zero na ang out-of-pocket expense. Wow. Sa ngayon po kasi kalakay ng kwenta namin, 1.4 trillion pesos ang maaaring gugulin natin sa healthcare. At 700 billion lang ang kayang tustusan ng ating pamalaan. Kasama niyan yung pondo ng Department of Health at PhilHealth. Sa makatuwid, saan kukunin yung 700 billion? Yan, So itong health card ang magsusulong na sa loob ng 5 taon ay darating ang araw, pakikita mo lang to, kulang na lang, hindi na tanungin kung anong kakayahan mo sa kabuhayan mo. At ikaw ay wala nang sabi-sabi, hindi ka na pipila, matitingnan ka na kagad, hindi ka yung isang linggo na wala ka pang kwarto, o kaya hindi ka nalilipat sa ospital na magbibigay sa inyo ng pagkalinga. Yan ang aming pong adhikain, kalakay. Pwede bang pambili ng Cortal yan sa Mercury Drug, Doc? Ito ay sample lamang para malaman ng mga kababayan natin iso sa plano. Kung magtatanong po kayo na yan ba ay available kung manalo na kamo, hindi pa po, sapagkat pinaliwanag ko rito, may 5 taon tayong timeline, may dapat ayusin. Parang kung iniisip mo itong bahay natin, napansin mo na parang marami nang may sira, may dapat nang kumpunuhin, binabudget mo yon, inaayos mo yon na sa 6 na buwan halimbawa, maayos na yung bahay mo. Ganun po ang gagawin po natin sa ating healthcare. Anong pinag-iba yan, Doc, sa PhilHealth? Ang PhilHealth po ay may premium po na kinukubra. Ang mga maralita po natin ay tinutustusan na yan ng pamalaan, kinukuha sa Syntax. Ngayon, yung tayo na may tinatanggap na sweldo o negosyo, may binabayaran ho tayong premium. Yung nakukolekta po yan ng PhilHealth, binabalik po inpatient o kaya outpatient. Kaya mapapansin nyo ngayon sa bagong pamumuno po ng PhilHealth, dinadagdagan nila yung mga benefit package na tinatawag at tinataasan pa para na sa ganon ay hindi na mabutas ang bulsa ng abang mga Pilipino na kulang po ang pagtustos. Ngayon po, itong health card, kung kami po ay magiging masinop at papalarin na pumasok po sa House of Representatives, may hikayat po natin ang liderato at sana'y makarating to sa ating Pangulo na pwede nating ma-achieve to sa loob ng 5 taon. Tinanong nga kami, may nakagawa na ba dyan? Bigyan mo kami ng isang bansa na nakagawa na yan. Brazil po. Brazil. Nagawa po nila. At magugulat kayo, hindi lamang yung mga residente ng Brazil, kahit turista ka, wala kang babayaran doon. Talaga? Pagka nagkasakit ka doon? Opo, sapagkat nasa konstitusyon nila. At syempre, ang pinanggagalingan po ng pondo nila ay taxes. Ngayon naman kami, kahit na may health card, kulang-kulang naman yung gamit sa ospital, ano mangyayari? Walang doktor, walang nurse. So kasama po dyan sa hangarin namin yung modernization. At pangatlo, pinaka-controversial, baka kami ay makasagi po dyan, ay alisin ng korupsyon sapagkat Dok, bago tayo dumako sa corruption, ano po ha? Maganda yung sinasabi po niyo. Pwede bang pagkapalaran kayo maging congressman sa ilalim ng HIL PH party list? Pwede bang gawa kayo ng batas na yung mga kababayan natin walang pambili ng pang bahay sa ospital Pwede ba i-charge na sa PAGCOR kaysa PCSO? Yan po ay kasama na lahat. Kung matatandaan nyo, yung Malasakit Center, yung one-stop shop na kung saan humingi ng ayuda, ay maaring malaki na po maibawas doon. Sa mga ospital po ay yung no balance billing. Baka narinig nyo na po yun. Yes, kung meron pang babayaran po ron, sinasagot na ng ospital. Subalit yan ay limitado doon lamang sa lubong nangangailangan. At nagkaroon na rin po ng Department of Health ng MAIP, nagtumulong na po dyan ang maraming sektor. Subalit pinaliwanag ko nga po sa inyo, pag pinagsama-sama nyo ron, meron pa rin tayong out of pocket na baka umabot ng 50%. Yung binanggit ko kanina na 1.4 trillion, 700 billion ang ating hahanapin. Kaya nga, ang hangarin po nitong health card ay
unti-unti yung out of pocket na yan ay maging zero o kaya mabawasan ng malaki. Halimbawa ho, Kalakay, mataas yung health expenditure natin. Pwede bang mabawasan yan yung 1.4 trillion maging 1 billion na lang para ang puwang na lang ay 300 billion? Pwede. Paano? Imbis na bawat isa sa atin na ospital bigla, malaki kasi ho ang gastos, Sister El, pag na-ospital. Maaaring ma-prevent ho natin yan. Maaga pa lang ay alam na natin kung paano po may iwasan ang pagpapa-ospital. Yung pagbaba ng presyo ng gamot. Sapagkat kahit na may genetics po tayo, ay talagang may mga gamot na mataas pong bilhin, lalo na kung maintenance nyo po ito. At pangatlo po naman, kung titingnan naman natin sa kabila po, yung pera na kakailangan natin doon, kung magiging maganda po ang pagkolekta sa taxes, magbabayad po ng premium sa PhilHealth ng husto. Alam nyo ba, Kalakay, pag meron kang 100,000 kinikita kada buwan pataas, ang babayaran mo lang premium sa PhilHealth sa 5%. Ay aabot lamang ng 60,000 pesos. Kung bilyonaryo ka, 60,000 pesos lang. Kung milyonaryo ka, 60,000 pesos yan. Sa ibang bansa, prorated po to. Malaki kinikita mo, malaki ang babayaran mo. Ngayon, yung may kaya sa atin, tinutustusan na lang to sapagkat alam nilang limitado. Kumukuha sila ng karagdagang card, yung mga HMO cards. Doc, ano naman po yung plano or magagawa po ng HealPH Party List para naman po dun sa mga healthcare worker, lalo na po marami sa atin pong mga healthcare workers ang nangingibang bansa. Mas pinipili po nilang maging overseas Filipino worker dahil nga po maliit po ang kanilang sinasahod. Tapos nung pandemic pa po, naalala nyo po yung naging issue ng hazard pay naman po sa ilang mga frontliners po natin. May magandang balita kami sapagkat yung mga kasamahan ko sa HealPH Party List ay naglibot sa maraming bahagi sa ating bansa at may pumunta pa nga sa ibang bansa at para makaugnayan yung mga OFW natin. Pare-pareho ang kanilang hinaing, talagang kukulangin yung kanilang konting ipon at maging yung mga health providers natin pa nagkasakit ay kukulangin din yung mga maaaring maitustos sa kanila. Ngayon, Sister El, sa katanungan mo, na sila ay nangingibang bansa. Tayo naman ay maraming mga health workers na napapalitan po sila sapagkat malaki ang production natin ng health workers. Yun naman ay kasaganaan para sa kanila sapagkat natural na sa atin na gumanda po ang buhay natin. So kaya nga halos hindi naman pinipigilan niya kung gusto mo mang-ibang bansa. Ang maganda pong dapat mangyari ay nabibigyan sila ng magandang training at skills para mapag-ibayo pa at tuloy-tuloy na may pagmalaki tayo kung tayo naman ay nasa ibang bansa. At dito naman pansamantala, kahit pansamantala lang yan, Sister El, ay makikinabang yung mga pasyente natin. Kanina nga bago nag-umpisa yung programa to, narinig ko yung malungkot mong kwento na paulit-ulit yan, araw-araw, minu-minuto, nakita ko na po yan sa loob ng 35 taon. Hindi mababago ang kwentong yan, pero may pagkakataon tayo na mabago po yan. At sana kami naman ay umaasa na itong pag-asang hatid po namin sa inyong lahat ay maisakatuparan po namin. Ayan na, common scene na po, Dr. Eric Tayag, sir, sa mga government hospitals natin. Ang dami natin mga pasyente na hindi po nagagamot. Minsan ayan, katulad nga ng naikwento ko sa iyo, sa isang tatlong linggong na-confine 2 beses, 3 beses lang yata napuntahan na bisita ng doktor. Ayan. Tapos yung mga gamot, at sabi ko nga, Doc Eric, yung isang karanasan po namin na isang pasyente na in-refer dito sa amin, abay, bago ma-operahan, ira-raffle pa, Doc. Ayan. Paano kung hindi ka nanalo sa raffle? Parang raffle sa Christmas party.
hindi ka na maoperahan, maghihintay ka mo ng magpaparaffle ulit. Paano po kaya natin matutugunan yung mga ganitong sitwasyon na, Dok, na kulang na kulang ang ating mga facilities, gamot, mukhang kulang tayo ng mga doktor para matugunan lahat itong mga pasyente natin sa mga government hospitals. Kaya nga pinaliliwanag ko dito, Lakay, dun sa aming inaasam nating lahat na magiging dekalidad at magiging komportable bawat isa sa atin po sa pagdulog sa mga ospital, health center, ay marami tayong dapat gawin at mabago. At inalintulad ko na rin ito si Sir El Lakay sa isang bahay na kailangan ng repair at renovation. Subalit, pag inayaan po natin yan at kinaligtaan, hindi natin binigyan ng malaking pansin, yung mga anay po ron sa bahay na yun, mabubulok po yung bahay na yun at hindi na pwedeng tirhan. Nakita naman natin na maaagapan pa, lalo na kung ito ay may basbas ng ating Pangulo at ng liderato ng mga papasok po sa 20th Congress po. At umaasa kami kung kami papalarin, Lakay, yung mga binanggit mo ay hindi na sana mangyayari. Kaya ito, panawagan, huwag nyo na hong hintayin na kung kami mananalo o kaya naman ay ito'y mabibigyan ng pansin. Kayo po na nakikinig sa programang ito, alam nyo na ang mga dapat gawin po. Hindi na kailangan pong inuutos po yan o inirereklamo. Kaya nananawagan po ako sa mga kasamahan ko dyan sa mga ospital, pamamalaan ho o pribado, na ang pagbibigay serbisyo po ay kailangan walang price tag. Kailangan po, unahin muna natin na maibsan po ang paghihirap ng mga dumudulog po sa inyong mga ospital o health center. At nabanggit yung anay kanina, Doc Eric Tayag, marami bang anay sa Department of Health? Ayan, nabanggit nyo rin ang corruption kanina. Hindi kaya iyan ang isang dahilan. Kaya una, hindi po natutugunan yung serbisyo ng DOH sa ating lalo na ang mga mahirap nating mga kababayan. Pagkatapos may mga narinig pa tayo dyan na instead na magtrabaho, pabiyahe-biyahe na lang. Pagkatapos may issue pa ng mga corruption, Dr. Eric Tayag, sir. Ako na may nananalig sapagkat bago ako nagpaalam sa Kagawaran ng Kalusugan, nakausap ko naman ang kalihim Ted Herbosa at yung kanyang vision. Pero gaya sa atin po, kung meron tayong gustong maganap, hindi pwedeng mag-isa lang siya na tutugon. It takes a village, ika nga, to borrow the quote kay Hillary Clinton, na kung saan, kung aasahan lang natin yung ating Pangulo o kaya yung ating kalihim, yung lahat naman tumitingin sa kabila. Iba yung kanilang pananalig, iba yung kanilang gusto. At maging bawat isa sa atin ay imbis na sinasabi ng Kagawaran ng Kalusugan, huwag kayong manigarilyo, naninigarilyo. Kumain ng gulay at prutas, ang kinakain, lechon, meron pang take home. May gamot naman daw, Dok Oo. At konti-konti lang may gamot. Ito, ang dami nagbubuffet. Talagang nagsasamgyup. Oo, ayun, samgyup kaya si Sister El. Kasi ang sarap-sarap, di ba? Kasi kulang na lang, nakanganga ka na lang at sinusubo sa iyo lahat yan. O yung pag-inom ng alak, maraming mga kabataan po. O kaya naman yung kulang sa ehersisyo. Kaya nga ako nabansagang dancing doctor kasi kahit papano maingganyo ko yung mga kababayan ho natin. Mahirap po kalakay. Ito po ay talagang nang bago ako umalis, sinutugunan nila, pero mahirap kasi maraming masasabi nating impluwensya sa mga desisyon at sa mga karagdagang pondo na kakailanganin. Halimbawa po, may isang ospital ako na nasa aking pangangalaga dito sa bandang norte. 7 taon na hindi pa matapos-tapos yung proyekto. Yung mga pasyente, ayun, nandun na sa sulok-sulok. Oo, kasi kung minsan, gustuin man nila, biro mo, nahirapan sila
kuha ng pondo para doon nang ini-implement na eto na minalas doon sa contractor na nakuha. Kaya nga inaasahan ngayon may pagbabago sa procurement law ay maayos na to. Subalit hindi pwedeng ganun-ganun lang lakay sapagkat binanggit ko nga kanina na unahan natin yung anay. Mabilis po yung anay sapagkat pag hindi nyo natuntong kung nasaan po yung anay, figurative speech po yun, alam nyo na po yun, matatalo po tayo, magigiba po ang poste ng bahay. Kaya nga ang panawagan namin kay Secretary Ted Herbosa, baka kaibigan po ninyo, pakisabi na rin, Secretary ay Yusek, na dapat siguro ikutan din yung mga government hospitals natin. Mag-ikot sila para alam nila yung sitwasyon. Alam mo, ayan, nung banggitin na natin yung Rizal Medical Center. Alam mo ba rin nung i-discuss namin si Sister dito sa programa, ayan, napasugod yung ilang opisyal doon. O di nakita ang sitwasyon. Kaya lang yung mukhang hindi pa yata nalutas dahil meron na namang issue dyan sa Rizal Medical Center na yan. Alamin natin ng katotohanan ng post na yan, Lakay. Mukhang ang nirereklamo naman dito ay doktor at nurse. Doktor naman at nurse. Anyway, pero alamin natin kung may katotohanan. Mahirap din kasi maniniwala tayo basta-basta sa isang post lang sa social media. Yes, pero nangyari kasi personal experience namin dahil nanay no isa empleyado namin dito yung sa ooperahan yung opera na irarapol daw. Ayan, mantakin mo yan. Yun talaga ay nakakaawa, senior citizen na yung pasyente. Parang naging ang korte, iraraffle yung kaso mo. Parang Christmas party. Tama-tama doon kasi before Christmas yan Ayan, December yata yun. Kaya sabi nung anak patulungan naman nanay ko, baka di naabutin ng Pasko at New Year. Sabing gano'n. Parang kung ako yung pasyente at tatanungin ko, kailan po ako, ay sandali lang po, iraraffle pa. Parang kakabahan ako. Aabot pa ba ako doon? Kaya nga, ako si sister. Oo, parang iraraffle pa. So, ibig sabihin, ala chamba kung ako'y matitingnan. Totoo po yan. Paano yung hindi nanalo sa raffle? Yan ang malungkot doon. Dapat lahat panalo. Ayan nga. Ayan, parang ruleta. Buti pa yung ruleta namin. Parang lahat panalo. Ruleta natin, walang talo. Pero Lakay, may magtatanong sa'yo, Doc, at isuot lang muna natin to, Doc, para marinig natin yung magtatanong sa'yo. Yung ating pong kasamahan, isa sa ating reporter, si RH23 Edwin Duque, ay mayroong kasama na isa sa ating mga kababayan na may gusto pong itanong sa inyo. Edwin, sino itong kasama mo ngayon at nasaan kayo? Ano ang kanyang itatanong kay Dr. Eric Tayag? Edwin. Miss Elaine, yung kababayan nating mahirap na lugar dito sa may Morning Breeze sa Caloocan, si Kuya Eric. Ano itatanong mo kay Dr. Eric Tayag? Mayroon sana ako kay Doc itatanong. Sige po, Kuya Eric. Kung sakaling manalo. Kung sakaling manalo, pwede ba niya tulungan ang mahihirap? Yung tinutukoy mo, yung sa ospital? Sa ospital. Tulad po Kung katulad kong mahirap, pwede ba niya matulungan yung mga gamot? Gamot. Silin, ganito. Ang tinutukoy ni Kuya, ito kasi may sakit ito. May sakit si Kuya. Malaking matalo si Doc Eric, no? Yung baka raw pwedeng lahat ng public hospital, maliban sa libre na, pati gamot. Yan ang tanong kanina. Yun. Anong pangalan niya ulit, Edwin? Ray. Si Kuya Ray. Anong sakit ni Kuya Ray? Anong sakit ni Kuya Ray? Minsan masasakit katawan ko. May mga sugat sa paa. Kung yan ang sakit mo, Kuya Ray, baka masahe lang ang kailangan dyan. Paispa tayo. May sugat na sa paa. May mga sugat sa paa. Si Doc, napakausap natin si Doc. Sugat ito sa paa na parang hindi gumagaling. Hindi ka pa mataas sa sugar mo, Kuya. Baka diabetic si Kuya Ray. Alam mo, Sister El, naalala ko bigla yung hinihiling ni Ray. Naalala ko nung nasa San Lazaro Hospital ako sapagkat 10 taon po akong nanungkulan po ron. May tinignan po ako isang pasyenteng nakagat ng aso. Nabigyan namin ng rabies vaccine, libre. Pero nasabi ko sa kanya dahil malalim yung sugat at naubusan kami ng gamot, pero sa pharmacy may pwedeng bilhin at mura lamang yon. Bili niya para wag magkaroon ng nana yung kagat ng aso. Nagkataon dahil bumabalik ka ng ilang beses para mabigyan ka ng bakuna, ay natingnan ko uli yung pasyenteng yun. Naku, nagulat ako nang tiningnan ko yung kagat ng aso.
kaso minana na. So tinanong ko siya, hindi mo ba binili yung binigay ko yung prescription antibiotics? Ano mo sabi niya sa akin? Doc, nung gabi pong nagpatingin ako sa inyo, naglakad lang ako, walang 5 piso ako sa bulsa. Wow, kakalungkot na. Doon, noon na talagang sumiksik na sa isipan ko na kahit na pamurahin pa natin yung gamot, may mga kababayan tayo, hindi talaga nila kakayanin makabili ng gamot. Kaya nararamdaman ko yung hinihiling sa atin ni Ray. Ito'y para sa lahat, hindi lamang sa mahirap, itong health card na isaasam namin. Pero mauna po yung mahirap. At kaya nga binibigyan namin kayo ng pag-asa na darating yung araw na hindi na paulit-ulit at tatawag kayo dito sa programa ni Lakay, Sister El, Damdaming Bayan, at ang sasabihin nyo na ay eto, Lakay, Sister El, yung health card ko, wala akong binayad. Thank you. Yun ang sasabihin, hindi yung katulad ng hinihingi niyang biyaya na hindi na dapat hinihiling yan, dapat binibigay na. Ayan. Okay, Kuya Ray. Ayan na. So, para yung pamanhid, masahe lang yan, Kuya. Ayan na. Baka kulang lang ng foot is pa yan. Yung sugat nga raw lang. Ay, ikaw talaga. Ayan na. Si Kuya Ray, thank you. Pahayag ni Doc Eric, no? Dahil tama yung sabi, dapat daw, pag mga ganong mahirap, unahin, lalo na yung mga libre. Libre hospital, libre nga gamot para sa mahirap. Ayan. Alright. Okay, Kuya Ray, maraming salamat. Pagaling po kayo. Ayan. At Dr. Eric Tayag, alam po ninyo, hindi na pwede maulit yung gano'n. Kasi nung bago ba akong reporter dito sa DZRH, alam po yun, ang pinupunta namin, mga ospital, mga presinto ng pulisya, kuha kami ng report. Gabi-gabi, araw-araw pinupuntahan namin ang PGH. Alam po ba nyo nung panahon na yun, Doc, na may mga pasyente pang galing ng Bicol, dinadala sa PGH. Alam niyo kung bakit? Dahil libre ang gamot, ang gamutan dyan, pati gamot, sagot ng PGH. Hindi na pwede ibalik yung mga ganong sitwasyon na Doc Eric Tayag. Malaki na yung pagbabago po mula nung naisabatas po yung Universal Healthcare Act. Kaya lang yung implementasyon nito ang dapat nating bantayan. Halimbawa po yung Healthcare Provider Network na kung saan ay nagsanga-sanga yung mga hospital health center para sila ay maaaring puntahan ng pasyente na hindi ho sila nahihirapan. Ang tawag po ron ay making arrangements. Halimbawa, pag pumunta yung isang buntis na talagang delikado yung kanyang pagbubuntis, pagpunta niya sa health center at kagampan niya na, may naka-antabay na ambulansya. Dadalhin na siya sa ospital na hindi na tatanungin bakit dinala mo rito. Pwede pa maghanap kayo ng ibang ospital. Meron ng doktor na sasalubong. Meron ng nakahandang blood o dugo kasi kakailanganin niya sa emergency cesarean section halimbawa. At yung mga anak niyang naiwan, meron na magbabantay at yung asawa niya ay kinuha na rin, dinala sa ospital para pag nanganak siya ay nandun na rin po. Pag ito'y kinikwento ko lang kay Sister El, nagpapalakpakan po lahat. Subalit, sasabihin ko, yan, gumising na kayo, panaginip pa lang yan. Baka mamaya palakpak kayo ng palakpak, baka kala nyo nangyayari na yan. Yan nangyayari, pumunta yung buntis, naku, naka-5 health center na yata, wala pang, parang gusto ring i-raffle kung sino magpapaanak sa kanya. Bangungot pala, hindi pa naginip. Ganun nangyari. Kaya nga yung kinento nyo po yung libre, marami na pong mga ospital sa kanayon libre. Kaya lang, dahil sa teknolohiya at innovation, Sister El, nung pandemic kasi may naganap at na-introduce puro yung telemedicine na kung saan remote consultation yun. So kahit nasa malayong lugar, walang dahilan para wala kang may makausap na pangkalusugan. Kaya nga, bago ako umalis, nakikipag-ugnayan ng Kagawaran ng Kalusugan sa DICT. Lalo na dyan sa satellite links. Sinabi mo yan, Starlinks. Sapagkat ang komunikasyon po ay importante. Subalit,
tanggap naman natin na kailangan mas maraming doktor ang madala sa kanayunan, mga nurses na kakailanganin din doon. Kasi hindi naman pwedeng kumakausap ka sa screen tapos wala namang tumitingin sa iyo talaga na pinupulsohan ka, inaalam yung tibok ng puso mo, at iba pa rin talaga yung nakikita ka ng doktor o kahit man lang ng nurse. So, marami nang nabago ng Lakay. Kaya lang, dahil sa naging maganda yung reputasyon ng PGH, wala nang bukang bibig yung mga kababayan natin. Kahit ako tumatanggap rito ng Doc, pwede ba kami ma-refer sa PGH? Yan, so, lahat yata ng sakit gusto nila sa PGH po sila. Ayan. At saka, magaling Doc yung mga doktor dyan. At saka hindi lang yan, Doc. Ayan na. Naku, ito palang dapat baguhin sabi rito, Lakay, ang PGH ay hindi under ng Department of Health, under UP yan. Abay, kung ganito ang sitwasyon, ang DOH, ipailalim na sa UP yan. Katunayan po, dahil sa magandang pinakita ng PGH, marami na kaming mga PGH in the South, PGH in the Visayas, sapagkat naitaas na rin yung antas na simulan to sa pamumuno ng dating Kalim Secretary Ona, sapagkat dumalaw siya sa maraming ospital at nanlumo siya nga sa mga nakikita. Ang description niya nga sa amin parang Mona Lisa. They just died there. They just kalungkot naman. Mona Lisa Hospital, sabi nga. Nabago na po yan. At meron din naman kaming gustong ipaliwanag rito sapagkat yung mga ospital po ng Kagwaran ng Kalusugan ay huling hantungan na po yun. Inaasahan po namin yung mga halos mamamatay na o yung mamamatay matapos silang maipasok sa ospital. Yun ang nakukuha namin mga pasyente. So, hindi naman namin sinasabi na hindi maganda ang pangangalaga namin. Kaya lang, kami yung parang last resort. Ngayon sa Universal Healthcare Act, binago na po yan sapagkat meron pong dapat gampanan din ng mga private hospital po. May tampo nga yung mga main authors yan, si Senator J.B. Ejercito, mukhang hindi na-implement po yung na maayos yung universal healthcare na yan, Doc Tayag, sir. At isa pa, naikwento ko rin, abay yung anak na isang kasama namin sa trabaho dati, bago na lagyan ng bakal doon sa orthopedic, inabot na 1 taon, Doc. Bakit nagkaganyan? Unang-unang po, yung mga bakal na po yan, kung minsan made to order po yan. Hindi ho kailangan may inventaryo po yung ospital Hindi katulad sa mga department store, pag gusto mong bumili ng sapatos, lahat ng size meron. May size 12, may size 8, may wide, ganon. Yung mga bakal na yan, hindi naman po pwedeng mag-inventory na lahat ng klase nandyan. Kaya ang nangyayari yan yung out of pocket. O kaya ay yung pasyente mismo maghahanap. At ito, sila maghahanap noon. Kadalasan ang nakakausap nila mga ahente. At kung lalo na kung depende sa kaso niya, baka natatagalan nga. Pero sana pinaliliwanag po ito. Pinaliliwanag sana para naman yung pasyente ay talagang maliwanag sa kanya kung anong kanyang dapat asahan. Parang pag umorder tayo sa restaurant, gusto nating malaman kung yan ba ay madadala kagad sa ating hapagkainan o maghihintay ka ng kalahating oras o 1 oras. Para na sa ganun, magkaroon ka ng ibang desisyon kung ikaw lilipat sa ibang ospital. Ang magandang nangyari sana doon, Kalakay, ay 1 linggo na hindi pa na ibibigay sa kanya yung bakal, dapat nilipat na yon at sa ospital na pwede magbigay nun, o kaya naman yung ay sila na mismo ang
nakipag-usap doon sa panggagalingan ng bakal. Kasi karaniwan kasi si Sir El, yung mga pasyente ang hinayaan nila makipag-usap. Ano namang malay nung pasyente? Tsaka isa pa, Dok, indigent Ayan, kaya ka punta sa government hospital, walang pambili ng bakal. Anyway, Dok, isa pa. Ito, napakarami natin pasyente na nagdadialysis. Ano ba ang dapat gawin ng gobyerno para mabigyan ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan nagkakaroon po ng dialysis? Nationwide po yan, Dok. Pwede bang Luzon, Visayas, Mindanao, every region merong dialysis center? Tsaka Lakay, isusugan ko na lang din yung katanungan sa iyo, Dok. Kasi mayroon din comment sa ating YouTube channel related po dyan na, Dok, kung sakali daw po kayo ay papalarin at makakakuha ng seat sa Congress, meron daw po ba kayong programa na laan naman para sa mga cancer patients? Mukhang yung girlfriend niya po ay may cancer. Okay. Unahin po natin yung dialysis. Kay Lakay, yung dialysis. Yung PhilHealth ay nagbigay na ng package sa dialysis kung saan 3 times a week sa buong taon. So, hindi na limitado po yun. Kaya lang, gaya nga ng sinabi ko na bagamat tinaasan na ng PhilHealth ang binibigay po nila sa dialysis benefit package, kailangan ay hindi na maragdagan yung mga kababayan natin na mangangailangan ng dialysis. Yun nga yung binabanggit natin. So, pangkaraniwan ang pinagmumulan ng end-stage renal disease o kaya talagang pumapalyan na yung kidneys natin ay lifestyle. High blood pressure. Kaya ayaw namin tawagin Lakay na hypertension, kundi high blood pressure. Ano ibig sabihin nun? Paano mo malalamang high kung hindi ka nagpapakuha ng blood pressure? Kaya magpakuha ko yun ng blood pressure. Huwag niyong katatamaran po yan. Ang malungkot, maraming health center, walang pangkuha ng blood pressure. Diyos ko. So, essential ho yan. Hindi pwedeng magkukonsulta sa iyo at may high blood pressure tapos wala naman pala kayong gagamitin. Yung sa cancer naman, Sister El, meron tayong National Integrated Cancer Control Act. May benefit package din yung PhilHealth. Dito sa mga binabanggit ko, yung dialysis at saka cancer, marami po sa kababayan natin hindi alam na merong ganong benepisyo para sa kanila. Hindi nakakarating sa kanila yung magandang balita. Kaya mag-isa nila na sila ay naghihinagpi sa kalagayan nila when in fact merong mabibigay na serbisyo sa kanila. So, itong health card nga ay magpapalakas ng loob sa kanila sapagkat hindi na dahilan na ikaw ay mag-iisip kung magpapatingin ka o hindi kasi wala kang barya sa bulsa. Malakas ngayon ng loob mo dahil dito sa health card, pakikita mo, ayos na. At yan nga po ang gusto naming mangyari. Biro mo yung mga pasyente, kagaya nung may cancer, maliit pa lang yung bukol, hindi nagpatingin, tapos magpapatingin din pala, mas malaki pa sa ulo nila yung bukol. Pag tinanong mo, ba't hindi ka nagpatingin nung maliit pa lang yung bukol na yan, ang pangkaraniwan at paulit-ulit na isasagot po ay wala po kasi kaming pera. Totoo yan, Dok. Sa totoo lamang po, yan ang totoo talaga. Takot ang mga kababayan nating magpa-check up, magpa-ospital dahil walang pera. Ayan, yan ang katotohanan dyan. Yan ang masakit na reality, Dr. Tayag, sir. Kala kaya halimbawa yung pagpunta sa ospital, hindi ang iniisip nila hindi pa muna yung baka singilin sila sa ospital Meron ba akong pamasahe? Ayan, isa pa yan. Nung minsan nasama ako sa medical mission, may matanda akong tinitingnan. Natanong ko siya, Nanay, paano kayo nyo nalaman yung medical mission na to at paano kayo pumunta dito? May pumunta raw sa lugar nila, tinanong siya yung medical mission at pagkakataon niya na kasi matanda na siya. Nag-tricycle siya. Ang siningin, 500 piso. Grabe. Para makarating sa medical mission. Binigay naming gamot, wala pa 100 piso. Grabe. Yan ang masakit na dapat baguhin siguro sa sistema na ating pangkalusugan, health services, Dr. Eric Tayag. At sana po kung kayo ay palarin, sana ay hindi man overnight malutas yung problemang yan. Sana po ay magkaroon ng pagbabago. At bilang panghuli, Doc, wala tayong oras.
bukas. Napahaba ang ating kwentuhan. Di pa namin kayo napapasayaw eh. Pinasayaw bigla si Doc. Ayan na bilang panghuli, Doc. Ayan, bakit po kayo ang dapat iboto ng ating mga kababayan? Bakit ang HIL PH Party List ang dapat nilang iluklok sa Kongreso, Dr. Eric Tayag, sir? Kami po ang magbibigay ng pag-asa sa ating lahat para sa isang dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ito po ay matagal na nating inaasam at panahon na para bawat isa sa atin ay maranasan po ang dapat nating maranasan. Na tayo'y hindi nagkakasakit ng malubha, na tayo po ay kung magkasakit ay mabibigyan po tayo ng dekalidad, pinakamagandang serbisyo na wala po tayong hinihinaing, wala pong nagagalit sa atin, at hindi na po tayo kumakato kung saan-saan para mangutang. Yung konting ipon natin mauubos lamang dyan, sapagkat ang pag-asang binibigay namin po sa inyo ay health card. Sapagkat sa amin po sa HIL PH Party List, gusto namin healthy po tayong lahat. Dr. Eric Tayag, sir, Yusek, maraming salamat po mga kaibigan. Ang second nominee ng HIL PH Party List, number 152 sa balota, Dr. Enrique Eric Tayag, the dancer. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. This time check. Say you're riding high in April. Ganyan na lang ba ang buhay natin, mga kuyang mga ateng? Ha? Nakakayak talaga ang ating health care ng gobyerno. Abay, eto mga doktor na nagre-react, Sister El. Eto, sabi isang doktor. Lakay, nasa na yung 100 million monthly na ibinibigay noon ng Pangulong Duterte sa PGH? Ayan. Eto pa ay, dapat kasi hindi dinudugas ang pondo. Grabe naman sa word na dugas, ha? Dapat hindi dinudugas ang pondo ng sa health na kalusugan. Gaya ng PhilHealth. Ayan, itra-transfer pa sa ibang departamento sa national government. Ay nako, eto masyadong baka pwedeng limitahan din ang masyadong mataas na professional fee ng mga doktor. Alam mo lang kayo, totoo ka dyan, napakamahal ng professional fee. Siyempre, alam naman natin yun, Lakay, doktor kasi yan talaga mahal naman talaga. Pero hindi ba po pwedeng mabawasan man lang at masagot ng ating healthcare system ng gobyerno, programa, para kahit pa paano, Lakay, yung mga walang kakayahan talaga. Totoo yan. Kung hindi man Lakay totally zero, mabawas-bawasan man. Nakakaiyak talaga, ha? Ayan, kaya bawal magkasakit kasi mamamatay ka pagka napunta ka ng government kasi wala kang pera. Pagka di ka manalo sa raffle. Ayan. Alam mo, Lakay, relate ako dyan. Alam mo naman, dalawang magulang ko ay nakaranas Lakay, at masasabi ko na biktima ng hindi magandang healthcare system ng bansa yung aking mga magulang. Yung mga yung mga linggo-linggo na nagpapadialysis na lang nakababayan natin, mga cancer patients. Diyos ko po, ha? Ayan, pagkatapos, sabi niya, pagka ganyan na Lakay, pagibati na lamang si Judge Rhea Cabrera. Ayan. Kala ko naman sasabihin. Si ating Judge Rhea Cabrera, inappoint na judge ng RTC Manila. Ayan, sabi ni Kuya Bong at Colonel June Arias. Congrats sa ating Judge Rhea Cabrera. At binabati ka ng mga brethren sa Kagitingan Lads. Ayan. At pakibati na rin na happy birthday si Governor Dodo Mandanas ng Batangas. Birthday ka ng Gobernador ng Batangas. At pa-congratulate na rin si retired General Noel Estanislao, ang newly appointed collector ng Customs 6. Aba,
Totoo na ba ito? Abay, General Noel Estanislao, ayan, itong General Estanislao, ang tagal na habalit ang maging Customs Commissioner, ha? Kaya hanggang balita na lang. Daming bayan. Basa, Sister El. Samantala, nangako si dating Senator at Independent Senatorial Bet Bam Aquino na isusulong ang makataong transition patungo sa modern jeepneys bilang tulong sa mga tsuper at operators sa bansa. Ito ang pangako ni Senator Bam sa kanyang dialogo kasama ang mga opisyal at miyembro ng Batangas Transport Cooperative sa mataas na kahoy dyan po sa Batangas. Ayon sa dating senador, gusto ng mga jeepney driver at operator na mag-modernize ng kanilang mga sasakyan. Ngunit nahihirapan sila sa mga gastusin para matustusan ito. Para kay Senator Bam, kailangan maramdaman ng mga jeepney operators at drivers ang tulong mula sa gobyerno para mapabilis naman ang isinusulong nitong modernisasyon. Nais naman ang grupo na magsilbing boses nila sa Senator Bam sa Senado pagdating sa issue ng jeepney modernization. Daming bayan. Standby, Sherwin. At speaking of sasakyan, naniniwala naman ang LPG may party list na overtax ang mga produktong petrolyo sa bansa dahil bukod sa VAT ay meron pang excise tax na ipinapataw. Ayon naman kay dating LPGMA Party List Congressman Arnel T, hindi malaki epekto sa revenue ng gobyerno sakaling alisin ang excise tax sa petroleum products. Sinabi pa niya na hindi mababawasan ang koleksyon ng gobyerno kung tatanggalin ang excise tax dahil ang may VAT pa naman na 12% na kinokolekta rito. Naniniwala si Arnel T ng pagalis sa excise tax ang magpapababa pa sa presyo ng mga petroleum products at bukod sa batas na ang RA 11592 o LPG Industry Regulation Act ng LPGMA, isusulong din ni T na ibalik sa regulasyon ng gobyerno ang gasolina at diesel. Daming bayan. Happy birthday muna kay Noble R.R. Paulino. Ay, Noble Sir, happy birthday. Aba, binabati ka ni Mayor Len J. Ha? Ayan, si Most Worshipful Roland at ating Cynthia Paulino. Alaba tayo dyan. At happy birthday din kay Kuyang Esdras Fahutagana. Aba, binabati naman ni Bishop Ephraim Fahutagana. Flash Report. Flash Report! Pitong tauhan ng Bureau of Immigration sinibak na sa tungkulin dahil sa katiwalian. Kasama na ba rito, Sherwin, yung kasama ng Koreanong nagpamasaya sa Pegasus? Tapos nawala. Nawala. Oh. 14 million pa na binayad ng Koreano. Grabe. Ang yayaman ng mga taga-immigration yan pagka ganyan ang ginagawa. Aris number 6, Sherwin Alfaro. Please come in, Sherwin. Ang mahal laki ng masahe. 14 million. Sa ibang tagpo habang sinasagawa yung repatriation itong mga Pilipino na iniuwi mula doon sa mga scam hub dyan sa Myanmar, sinibak sa pwesto ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang 7 sa kanyang mga tauhan na sangkot sa human trafficking ng mga nailigtas sa mga Pinoy mula sa Myanmar. Sa isang statement, itinuro ang 7 na siyang nag-facilitate sa pag-alis sa mga ito bago naging biktima ng online scam operator sa pinasukang trabaho sa Myanmar. Nakalusot sa immigration ng mga nailigtas sa Pinoy na pinabalik na pinalabas sa bansa bilang mga turista sa pagdaan sa Bangkok, Thailand bago inihatid ng tawid bangka para makapasok sa bansang Myanmar para makapagtrabaho sa mga online scam syndicate doon. Dumating kahapon ng unang batch na mga Pilipino na inirepatriate mula sa Myanmar na sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers Affairs kasama ng OWA. Ang mga biktima ay aabot sa mahigit sa 200 individual. Ayon kay Biado, pawang mga tauhan ng immigration sa NAIA Terminal 1 at Terminal 3 ang mga nasibak na mga sangkot sa human trafficking activity. Sakalit mapatunayan sa kanilang pagkakasangkot, sasampahan pa sila ni Biado at ng Bureau of Immigration ang kaukulang kasong kriminal kaugnay sa human trafficking. Batay sa datos noong 2024, aabot sa 1,093 na biktima ng human trafficking ang nailigtas ng pamahalaan sa tulong ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT.
At binigyang din ni Biado na bukod sa NAIA, ginagamit rin umano ng mga sindikato ang mga backdoor exit para maipuslit palabas ng Pilipinas ang mga biktima na ipinapasok sa mga scam hub sa bansang Cambodia at sa Myanmar. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Samantala, petition naman ng Kamara sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio tatalakayin ngayong umaga. Report mula kay RH28, Raymond Adpaas. Laki Raymond. At Mayor, magpapulong ngayon ang legal team ng Senado upang pag-usapan ang petition na inihain ng House Prosecution Panel sa Senado bilang isang impeachment court. Ito ang pinagpirma ni Senate President Francis G. Escudero. Ayon kay Escudero, kanyang isasangguni sa legal team kung paano tutugunan yung nasabing petition dahil hindi pa naman sila umaakto bilang isang impeachment court. Sa ngayon, sa petition ng Kamara de Representantes ay hiniling ng mga ito sa Senado bilang isang impeachment court na pagpalabas na ng writ of summons kay Vice President Sara Duterte. Hiling ng mga ito na pasagutin na ang pangalawang Pangulo sa akusasyon articles of impeachment na kanilang inihain noong buwan ng Pebrero. That pass sa DZRH, una sa Pilipinas o Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Raymond Adpaas mula sa Senado. Ayan, ano ba talaga, Raymond? Hindi na sumagot ang PNP. Ayan, nasaan yung ating spokesperson si Geraldine Fajardo? Ha? Nasa Central Luzon ba? Ayan. Baka busy lakay. Dalawa kasi ang kanyang tungkulin na ginagampanan. Huwag nang maging spokesperson kasi. Ayan. Baka wala pala kayo nagko-qualify. Ayan. Ang kaya naman kasi kay General Fajardo, lawyer pa yan eh. Yes, lawyer abogado siya lakay. Abogado na, ayan, general pa. Ayan, kaya lang text mo lang, General, kung tinanggalan nyo nga ba ng ng bodyguard, police bodyguard si Senator Bato o hindi. Ayan, kasi may sinasabing tinanggalan. Fake news daw yun, sabing fake news. Kaya gusto nating ma-confirm kay General Marvel o kay General Jean Fajardo. General Katipay tuloy. Si General Judge Jean. pala. Ayan. Ay, congratulations. Sarap ng may inaanak na judge. Judge, ayan, binabati ka ng ninong mo. Ayan. Sino? Si Judge Rox, ayan, Rochelle Katipay David ng Metropolitan Trial Court Branch 14 dyan sa Manila. Congratulations sa Judge Rox Katipay David. Congratulations po. Samantala, motion naman para pasagutin si Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. May legal basis daw yan. Sino nagsabi? RH12, Milky Rigunan. Mana Milky. Sister Ella, lakay na nindigan ng House Prosecution Team na mayroong legal basis ang kanilang inihaing motion para pasagutin si Vice President Sara Duterte Carpio sa inihaing Articles of Impeachment ng Kamara laban sa kanya. Paliwanag ni House Minority Leader Marcelino Libanan, ang lead counsel ng 11-man House Prosecution Team, gaya ng Kamara, aktibo pa rin naman ang Senado sa kanilang mga gawain kahit naka-break, kaya walang dahilan para hindi ito aksyonan. Ang kay Libanan, handa ang House Prosecution Panel nagampanan ng kanilang tungkulin sa kabila ng panahon ng kampanya. Sabi ni Libanan, dahil iaatasan silang maglitis, gagawin nila ang kanilang tungkulin. Narito si House Minority Leader Marcelino Libanan, ang lead counsel ng 11-man House Prosecution Team. So, kahit ano pong ginagawa natin, dahil napakahalaga po ito, ay kailangan gumulong kaagad ang impeachment. At dahil po dito ay nag-motion kami na isyuhan ng summons ang ating Vice President para sagutin na po niya at kung maaari, kung kaya nila, naipakita naman nila na kaya nila nung mag-hearing sila sa Senado, magtrabaho po kami. Una rito, pinangunahan ni Libanan at ni One Rider Party List Representative Rods Gutierrez
ang pagsusumite sa Senado ng writ to issue summons para obligahin si VP Sara na sagutin na ang impeachment complaint. Pero aminado rin si Libanan, depende pa rin sa Senado kung aaksyonan ng summon dahil kung susundin ang timeline ni Senate President Chis Escudero, June 2 pa ang presentation of articles of impeachment at July 30 ang target na simulan ang impeachment trial. Ako si Neil Creguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan at sabi ni Nestor Kagitla ng Radyo Pilipino, ayan, pakibati rin lakay si Governor Dodo Mandana sa happy birthday. Aba, batiin din natin si Judge Boy at Mapili. Kuyang, good morning. Kuyang Dado Melegrito, Kuyang Jun Kikoy, at Colonel Iraula ng Philippine Air Force. Ha? Ayan. Mukhang may alam ka, Kuyang Colonel Iraula. Ha? Ayan. At binabati rin natin si Kuyang Bong Cabrera. Bumabati kay ating Judge Ria Cabrera, ang bagong appoint na judge din ng Manila RTC. Ayan. Dr. Joey Laceda, good morning. Kuyang Ben Alegre, ha? At Chief Prosecutor Elmer Rillo, Dr. Ferdy Pagdilaw, Kuyang Plasi Chavez, Noble Greg Kayabyab, Noble Jun Samaniego, Kiko Cruz, Faji Fajardo, Nelson Yao, at Pats Arbas. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo lakay, ang Mega World Corporation gugugol daw ng 30 billion pesos para naman sa pagpapatayo ng bagong office space. Wow, iba ang ninong ko talaga. Iba talaga. Iba ang ninong Andrew Tan, ninong Winston ko. Good morning. 30 billion pesos ba naman? Gaano kaya karami ito lakay? Gaano rin kalaki? Alamin natin ang balitang negosyo mula kay Miss Sofia Gans. Sofia? Mamumuhunan ang Mega World Corporation, isang real estate company, ng 30 billion pesos sa pagpapatayo ng karagdagang office building sa labas ng Metro Manila. Nagpaplano ang Mega World na magbukas ng humigit kumulang 50,000 square meters ng office inventory sa Bacolod, Iloilo at Cebu sa susunod na 5 taon. Ayon kay Alliance Group CEO Kevin Tan, optimistic sila sa office sector sa Pilipinas dahil inaasahan nila ang pagpasok ng mas maraming international companies para magpalawak ng kanilang operasyon. Aniya, mayroong pagtaas ng demand sa office spaces hindi lamang sa business process outsourcing o BPO companies, kundi pati rin sa mga traditional na tenants. Sa kasalukuyan, mayroong 1.6 million square meters ng office space ang Mega World at nagnanais itong magkaroon ng 2 million square meters pagdating ng 2030. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos and 60 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Sofia Lorena Gans sa ating Your Business is Our Business. Good morning, Mr. Michael is my guy. The road is long with a many winding. Bilis na oras, papaalam tayo Sister L. Yes. At yan ang kabuhan natin palatunto ng break time. Damdaming bayan. Damdaming bayan. Damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Bago tayo magpaalam lakay, baka magtampo sa akin, babatiin ko ng happy birthday ang aking sister-in-law, Ate Karen Prudente Apite, nandyan sa Infanta, Quezon. Ate, happy birthday. Ito naman po si Sister L, Elaine Apite. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, Sister L. It's 9:58.